Ano ang nagpapasaya sa iyo? May mga taong ang tiwala at pag-asa sa kanilang buhay ay nakasalalay lamang sa kanilang kapangyarihan, kayamanan, nabubuhos ang buong kalooban sa pagtatamo ng mga material na bagay, hindi masatisfy. Kahit napakayaman na, patuloy pa rin ang pagnanasa na magkamal ng mas marami pang kayamanan. Ang mga material na bagay ba, kapangyarihan at katanyagan ay makapagbigay ng kaligayahan sa atin? Siguro madami sa atin ang magsasabing oo. Pero anong klaseng kaligayahan? Panandalian lamang, dahil ang mga ito ang kaligayahan na ibinibigay ng mundo, hindi nakaugat sa pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang sabi nga ni Jesus sa mabuting balita na narinig natin, kung tayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nito tayo. Napakalaking tentasyon na ilaan natin ang ating puso at kalooban sa mga material na nasa paligid natin. To the point na nakakalimutan na natin kung bakit narito tayo sa mundong ibabaw. Sabi ni Jesus, kung di tayo taga-sanlibutan, kapuputan ito tayo. Ang ibig sabihin, kung ibibigay natin ang buong puso at kalooban sa pagsunod sa yapak ni Jesus, dito natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Pero maging handa tayo kung makaranas tayo ng mga persecution at kapuutan ng mundo. Maaring ito ay halimbawa, merong mga bully nang haharas dahil sa kanilang pagtulong sa mga mahihirap. Meron ding mga Kristiyano na pinapatay dahil sa pagsasabuhay nila sa kanilang pananampalataya. Talamak din ang pag-aaway sa social media, lalo na kung ang ating prinsipyo at paniniwala ay taliwas sa kalakaran ng mundo. May mga taong ayaw ng katotohanan. Mas gugustuhin pa ang mamuhay sa kadiliman at kasinungalingan. Pero sabi ni Jesus, huwag matakot. Kung tayo man ay makaranas ng panlalait at pag-uusig, dahil ganun din ang ginawa sa Kanya. Amen. Ang mabuting balita.